Nagsimula na rin siya sa kanyang aviation school. The reason why it's happening to me right now is alam ni Lord one way or another that I'm gonna be able to finish that. So I'm taking it one step at a time. Wala akong minamadali. One thing that she made me realize is don't take life too seriously. I think siya yung nagpa-realize sa kanya, it's okay to say no at times. You value your time for yourself, time for your loved ones. Take everything one day at a time. Hindi ka superhero. One battle at a time. One battle at a time. Catherine Bernardo, James Reid, may chemistry ba? Why not? Bakit ba hindi? Ako parang nagbabantilawan na. Parang lagi na nang pinag-uusapan, tas wala namang It's ganap. premature to tell. Ngayon nga kasi meron mga usap-usapan na ang comeback na series ni Catherine at saka ni James sila magtatambal. Wala pa namang James. James Reid. Wala pa namang advice o wala pa namang detalye ang kapamilya tungkol dyan. So let's wait and see. Ang dami kasi nagdidiluluy. Ngayon nga, nagsimula lang yan sa speculation tapos biglang parang kino-confirm na ng mga fans. Kasi dati, nung na-interview ko si James Reid, sinabi niya, 3 yung binigay sa kanya ng Dreamscape. Pero, pwedeng pagpilian. Tapos sabi kong ganyan, mga bago ba? Hindi raw. So, kilala na ba namin? Oo raw. At magugulat daw so, kami. naniniwala ka ba? Si James, hindi, ang mangyayari doon, parang si James ang mamimili kung sino sa 3 yon. Ikaw ba naniniwala ka ba ni si Catherine? Parang sa tingin ko, kung ikaw si James, pipiliin mo na si Catherine ora mismo nung time na yun eh. Kung ako, siguro tatanungin ko muna si Catherine. Gusto mo ba? Siyempre, hindi naman pwedeng i-offer yun sa kanya nang hindi mo na tinatanong, gusto mo ba, di ba? Oo. O hindi, in-offer na sa kanya, pero siyempre, kahit niya ba makasama si James Reid? Nung time na yun, hindi pa natin sure kung sino, hindi ko pa sure kung sino nga yun. Pero the fact na, base sa kwento ni James Reid, nung pinapirma siya ng kontrata, kinuha siya ng Dreamscape. Pinasakay ka lang ni James Reid. Sinabi niya, pinaglalaro. 3 yung mga, 3 artista, yung pinipitch sa kanya kung sino. Dalawa nga yung gagawin niya. Ako, tingin ko, baka nga nung time na hindi kasali si Catherine. Sa akin, okay lang. Ako parang wag na. Okay sa akin na magsama sila. After all, di ba, hindi pa naman sila gumagawa ng teleserye, di ba, o anumang project. Malim, Sarah Geronimo nga, tsaka James Reid, nagsama isang pelikula. Natunugan ba natin yon? Okay naman, marami naman ang nanood. Hindi naman sila partner doon. Anong hindi? Ano ka ba? Lola niya yun. Parang nga sila nagkaroon ng pero alam mo naman yung kwento, lola niya yun si Sarah doon. Pero yung word na magkakatandem sila o magkakasama sila sa isang project, okay, whether magka-love team man sila o whether hindi man sila magkaano-ano or okay sa akin. So, anong dapat ang role ni James Reid tsaka ni Catherine? Magkapatid. Ano ba yan? Paproblemahin ko pa ba yan? Hintayin na lang natin. Hintayin na natin kung anong storyline at doon na natin pusuan. Bagay ba? Diba? Nakakaloka kay Catherine ngayon. Parang hirap na hirap silang gawa ng project si Catherine dahil lang sa mga kung ano man. Kasi inaabangan ano bang next project. Ikaw ba naman kasi maging 1 point something billion yun nga, so hirap na hirap sila, diba? Yun nga, parang konting pagkakamali mo lang, baka biglang sumemplang ka, ayun na, baka magkasunod-sunod na yan. Yun nga, pati yung pelikulang sinasabi. Ayun ang dapat. Si Catherine, wag na nang gumawa ng project kasi dapat dapat maiwan na yung email sa'yo na 1.8 billion ka na. So, 1.6 ba? So, magpahinga na muna siya. Magpahinga ka na muna. Advice ni Ray Pumaloy kay Catherine Bernardo. Hello, Kathleen fans! Ito, marami nagre-relapse dito mga kasombrers kasi napadugtong na naman nila. Tama, no? Kasi sila malalalim mga kasombrero si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. Malalim sila mag-isip when it comes to life. Kung kaya na-realize ni Sir Alden at saka napagdugtong dito talaga ng mga Catherine-atics, mga kasombreros na sabi nga ni Sir Alden dito na pinirealize sa kanya ni Ma'am Catherine during their 24 oras interview na she made me realize, referring to Kath, na don't take life so seriously, and sabi niya ay value yourself, minsan mahalaga din na mag-spend time ka sa mga loved ones mo, sundin mo kung anong gawin mo kung anong gusto mo, so sarili mo, so parang
ito na yun, no? Ito na yung ginagawa mismo ni Sir Alden ngayon, nakaliwat kanan ang kanyang biking, ang kanyang me time, ang kanyang family time, mga kasembreros. So nakita natin, so there is that word of honor, no? Meron silang pinaghuhugutan at saka may reference kumaga pa na yan, no, si Ma'am Catherine mga kasos minsan nakikinig kay Sir Alden din nakikinig kay Ma'am Catherine. So ang ganda ng kanilang tandem. So ang dami na sabi na walang mag-move on, sabi nga kasi napagko-connect talaga nila mga kasembreros. So pag parati kayo nag-uusap, nakukuha mo yung expression ng isa, nakukuha mo yung learning sa isa, yung knowledge ng isa. So ganun ang ginagawa nila, and mostly naman ng kanilang interviews dati, sinasabi nila na hindi talaga naputol ang kanilang ugnayan mga kasembreros, no? Nagko-communicate pa rin sila, nagtitext, and so on mga kasembreros. So, sabi nga niya dito is one battle at a time. So, kagaya ng sabi niya, hindi niya minamadali ang lahat ng bagay. So, kagaya ng na-mention natin kahapon dun nga rin sa kanyang recent interview sa People Asia mga kasembreros. So, ang galing, no? Napagdugtong nila mga kasembreros. So, team panatag po tayo mga kasembreros and mga Cathinatics. And then ito, next item natin mga kasembreros. So, sobrang kulit nito mga kasembreros kasi si Robby, tapos si Sir Alden, Instagram story ito ni Sir Alden mga kasembreros kanina. So, parang si Sir Robby nagdidila, tapos sabi ni Pops, huwag ka na magalit. Nainis si Sir Alden kapag nakita niya si Robby kunwari na tawag dito na nagdidila kasi nga sorry po, ang kulit-kulit kasi hindi ko mapigilan tumawa. So wala natin si Robby, and may nakita ko dito, no, sa New Gen Trends yata napakinggan ko. Hinahanap ko yung original video na na-mention daw kasi ni Sir Robby doon sa PBB Collab na kumapa concert mga kasembreros. Ay parang na-mention doon ni Sir Robby na wala daw siyang wala siyang tinutukso na hindi pa nagkatuluyan. Di ba alam natin yung kwento na si Sir Robby ay talagang todo tukso talaga ito kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Mga kasembreros. So hari din to ng tukso no, si Sir Robby mga kasembreros. So pero ito po ay isang bridge, isang tulay din ito sa Catden mga kasembreros na kung saan nga ay may PBB, may PGT sila dati and so on. So nagkakasama sina Sir Robby at saka si Ma'am Catherine sa isang network lang sila. Tapos syempre hindi pwedeng kumusta si Kat? Ganon. So maraming tulay ang Catden mga kasembreros, kaya team panatag tayo. And then ito, next item natin mga kasembreros. So bago yung update natin, so na-recall ng isang admin yung on this day, August 14, 2025. So ito yung ginawa ng Catden sa Canada dati mga kasembreros, no? So naka-blue si Ma'am Catherine, tapos parang nagpasyal-pasyal sila kasama yung ibang team mga kasembreros, and syempre si Sir Alden na para sila naka-twinning na kulay blue. So dapat so kailangan talaga magka-twinning kayo, kailangan kulay blue pareho, Ma'am Catherine at saka Sir Alden. Hindi, joke lang po, pinapatawa ko lang po kayo. So syempre, no, paboritong kulay ni Phenomenal Box Office King. And then ito, next item natin. So ang Cebuana ay nag-post ulit sila ng kanilang parang promo na naman. So Gold Rush Sale from August 14 to August 18, 2025 mga kasembreros. May 5% off sila sa lahat ng jewelry items mga kasembreros, no? Tapos kung mahilig kayo sa magregalo sa inyong loved ones or sa sarili nyo, so pwede kayo kung gusto niyo ng mga alahas mga kasembreros na ginto, no? Sabi available in over 3,500 Cebuana Luwiliar branches nationwide. So yan po na Sir Alden din ang trusted brand ambassador ng Cebuana. So ang dami nilang endorsements mga kasembreros kaliwat kanan. And then ito, next item natin. So si Sir Alden nag-Instagram story siya, no, nitong nagbabike na isang foreigner. Hindi ko alam kung si Tadej ba ito. Pero may sugat tsaka parang napunit yung kanyang short mga kasembreros. Kawawa naman tong cyclist na ito. So parang sinasabi dito ni Sir Alden na sa pagbabike talagang hindi may iwasan na merong mga
diskaril, may mga disgrasya mga kasembreros, and sana naman ay hindi ito danasin ni Sir Alden. Siguro, siguro natumbay itong biker na ito, kawawa naman. So, ayun po mga kasembreros, no? Kawawa naman siya, para may sugat yung kanyang paa mga kasembreros. So, Instagram story ito ni Phenomenal Box Office King, no? Mr. Fulkerson. And then ito, last item natin ito mga kasembreros. So, ito na nga, pinag-usapan ni Sir Ray Pumaloy, yung napapalapit na Catherine Tandem na wala naman talagang confirmation pa. So, hindi pa nila din kino-confirm mga kasembreros. Tapos, yun nga, no, medyo mahaba itong pag-uusap nila mga kasembreros. Tapos parang may chemistry ba or kapanapanabik ba, pero wala pang finalization mga kasembreros. So, yung inaantay talaga dito ng lahat ay ang announcement ng ABS-CBN mga kasembreros. So, kahit nga si Ma'am Naybara Lopez, no, parang hindi rin siya kasi network, talaga sa network dapat manggagaling yung mga kasembreros confirmation. Pero kung ano't ano man ay talaga mag-aantay at mag-aabang tayo mga kasembreros, no, sa further announcements ng Kapamilya Network. Alright, sila po sa ating captain items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 14, 2025. Thursday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasembreros. Medyo nakakalito lang ha. Kasi ang title natin ay Nakakalito Talaga. Romans 7:15, For I do not understand my own actions. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. So, this was Apostle Paul mga kasembreros. Medyo nakakalito siya mga kasembreros, no? Kasi parang hindi niya naiintindihan yung kanyang ginagawa. Tapos, yung gusto niyang gawin ay hindi niya ginagawa. Tapos, ginagawa naman niya yung ayaw niyang gawin. O, di ba? May mga times na ganun sa buhay natin, di ba? May mga times na parang ayaw mong gawin to, pero ginagawa mo naman. So, parang yung gusto mong gawin, iiwasan mo. Tapos, yung iniwasan mong gawin, ginagawa mo mga kasembreros. Parang yung parang yung jowa mo, no? Parang the more you hate, the more you love. So, ayaw mo siya dati at naiinis ka sa mukha niya dati, pero ngayon na nagkatuluyan pala kayo. Charang! May gana. So, kidding aside mga kasembreros, ay gano'n, may mga times na talagang nalilito tayo, no? Parang confusing, pero nangyayari siya mga kasembreros sa reality at saka sa totoong buhay natin mga kasembreros. And yung verse na ito, specifically yung Romans chapter 7 mga kasembreros, speaks about a deep struggle na lahat tayo ay na-experience ito mga kasembreros. The battle between what we want to do and what we actually end up doing. So, ganun siya mga kasembreros. May mga gusto tayong gawin pero hindi natin nagawa. Pero yung hindi natin gustong gawin, nagawa natin mga kasembreros. Pero hoping and praying na we ending up dun sa mas mabuti at mas mainam at mas beneficial, mas productive ba at mas nakakatulong sa atin sa ating buhay mga kasembreros. Come to think na may mga bagay tayong iniisip, may mga bagay tayong parang gustong gawin mga kasembreros pero hindi natin magawa. And may mga particular reasons tayo, no? When we read this, it feels relatable because we often find ourselves in situations where our intentions are good, but our actions may lead us in another direction. So, may mga ganun din mga kasembreros na times na yung intention ng puso natin ay tama, pero yung ating action, parang mali yung pagkaka-execute mga kasembreros. Tama yung nasa manual, tama yung instructions, tama yung directions, pero nung in-execute at ginawa na natin ay mali na or parang hindi na siya tugma doon sa kumaga pa yung instruction ay tama pero hindi mo nasunod at saka naiba ng landas mga kasembreros. And the Apostle Paul expresses this internal conflict. Yung internal conflict, medyo mahirap yan mga kasembreros kapag yung sarili natin yung may problema. May mga taong ganoon no? Yung parang wala naman sanang problema, kaso pinoproblema niya. Tapos yung hindi naman, yung dapat problemahin, hindi niya pinoproblema. So medyo nakakalito mga kasembreros. Mga taong hindi naman dapat problemahin ang kanilang sarili, parang minsan nagiging OA na sila, di ba? May mga ganong tao tayong nakilala mga kasembreros. So this verse is revealing a true nature
about human being kagaya natin mga kasambreros. We all have desires aligned with goodness, kindness, and righteousness, yet we find ourselves swayed by our weaknesses and temptation. So yun, may mga times din na ganun. Kung humihina ka at saka nanlulupaypay ka na kapag ginagawa mo na yung gusto mong gawin. Let's say, pangarap mong maging nurse pero takot ka naman sa dugo, no? Balak mong maging attorney pero ayaw mo namang humawak ng kaso, or parang syempre na yung pagiging attorney or pagiging lawyer mga kasambreros ay it also takes time and money talaga, no? Pero may mga bagay like yung gusto mo ng technical or vocational school pero vocational education pero ayaw mo namang mag-aral. So may mga ganun, tama ang ating intention pero ayaw natin gawin sa execution. When we look closely at the phrase, I do not understand my own actions, we see a profound truth about self-awareness. So self-awareness ng mga kasambreros, alam natin yung ginagawa natin, pero yung sa mind natin tama tapos yung action natin mali. It highlights the struggle of recognizing our true motivations and the impact of our choices. Why do we sometimes act contrary to our values? It invites us to explore our inner dialogues and the influences that shape our behaviors. So si Apostle Paul nga dito ay sinasabi niya, no, sa kanyang sa verse mga kasama as we continue, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. This reveals the feeling of opposition within us. Our desires for good are often challenged by the temptations and distractions sa ating buhay. So yun ang gusto mo makapagtapos ng pag-aaral pero distracted ka kasi may nagte-text, may nagchat-chat, may tumatawag na yung mga nanliligaw, no? Yung mga yun ang mga bagay na na distracted ka mga kasambreros. Gusto mong gusto mong masenso sa buhay, hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka naman naghahanap ng trabaho, yung trabaho pa yung naantay mo na lumapit. Hindi naman tayo parang billionaire na kagaya ni Sir Alden, hindi naman tayo hindi tayo sinilang na may silver spoon mga kasambreros sa ating mga buhay, no? Kung kaya we need to be diligent and laborious talaga mga kasambreros sa ating trabaho, and then mag-invest, no? Sa awa ng Panginoon. And as we consider this, it gives us a chance to reflect on the things we might be doing that go against that we know is right, or what we know is right. Whether it's in relationships, work, on our spiritual lives, we may struggle, or we may engage in actions that don't align with our values. So it's time to think, it's time to meditate, no, mga kasambreros, na sa buhay natin yun, meron bang may mga bagay ba tayong intentions, motivations, at saka ginagawa at present na taliwas at opposite sa values at saka sa standards ng Panginoon mga kasambreros. And ang Romans 7:15 ay punong-puno ng valuable lesson. It's just one verse mga kasambreros sa Biblia, pero it navigates the reality in the truthfulness ng nature ng tao. It encourages us to acknowledge the struggle that exists within each of us. We can learn that it's okay to recognize our failures while seeking to improve ourselves. So, hindi po masama mga kasambreros, okay? Yung improvement, yung changes, yung developments, hindi po masama yon. As a matter of fact, gusto ng Panginoon na may mga moments tayo na dapat nag-meditate tayo, hindi lang puro action, hindi lang puro galaw, hindi lang puro diretso, hindi lang po pwedeng hindi lang always na sige, sulong na ng sulong mga kasambreros, abante. Minsan you have to stop, no? You have to step backward a little bit so that you can think, you can ponder, you can strategize mga kasambreros, etc. Kasi mahalaga yung pagpaplano sa puro action na action. You need to plan, no? We need to plan mga kasambreros. Kahit na masipag ka nga at saka mabilis ka sa trabaho, kung wala namang plano ay yung outcome natin mga kasambreros ay baka hindi na ma-drawing. Another important lesson is the focus of self-reflection and the importance of seeking help. So napakahalaga rin mga kasambreros. That is why we have families, now we have friends, we have brothers and sisters in Christ sa ating simbahan. Meron tayong mga Christian friends na pinapadala ang Panginoon so that we can ask for counsel, mga pastors, mga church leaders, mga magulang natin, mga kapatid natin, kuya, and so on, no? Kahit na sino man dyan, we can always ask for help. Just as Paul struggled
resonated with others, we learn that it's essential to share our own struggle. So si Apostle Paul, no, alam natin na he's one of the greatest figures sa New Testament, mga kasmereros, no, after kay Jesus Christ, no, kay Apostle John and so on. Kasi Apostle Paul wrote 1/3 of the New Testament, mga kasembreros. So siya man din ay humingi ng panalangin, siya man din ay may personal struggle, mga kasembreros. And he shared, no, yung kagandahan na pinaalam niya sa kanyang mga church members, mga disciples, mga kasamahan na siya man ay nagkakaranas ng self-conflict, mga kasembreros. And sa final thoughts natin, natural ito sa ating human experience, and it opens the door to understanding ourselves within the context of God's grace. So papasok talaga dito ang God's grace. Kahit anong conflict, no, kahit seasons ng ating buhay, dapat ay nasa kay Lord talaga tayo umaasa at nagtitiwala, mga kasembreros. Kasi dito natin nakikita na si Apostle Paul man ay great servant of God, pero may mga conflict din siya sa kanyang inner self, mga kasembreros. So how much more tayo sa ating panahon ngayon na kaliwat kanan ang temptations, kaliwat kanan ang mga tukso, no, kung kaya kailangan natin maging matatag talaga spiritually. Imagine natin yung ating magiging jowa, magiging partner ay may takot sa Panginoon. So may takot din yan, at takot din yan na mangalunya at maghanap ng iba, mga kasembreros. So magiging stick to one yan kasi nga may takot siya sa Diyos. That is why sa mga may plano mag-asawa, no, kailangan nasa sentro ang Panginoon, mga kasembreros, sa kahit anumang relasyon, lalong-lalo po sa mag-asawa, kasi magbi-build sila ng family, magkakaroon sila ng anak, and then ay tuturo nila sa kanilang anak, mga kasembreros, ay ang salita ng Panginoon. So what desirable family, what a pleasure na magkaroon po ng ganong pamilya, mga kasembreros, lalong-lalo na natuwang-tuwa ang Panginoon sa ganoong uri ng pamilya, no, Christian family na nakasentro ang ating Panginoong Diyos. So nakakalito man minsan, yes, nakakalito talaga, yes. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay wag po tayo manito, because God is with us. So let's understand na nature natin ito, natural sa atin ito. But let's also focus sa grace at saka sa awa at pag-ibig ng Panginoon na sa atin po ay pumagitna, lalong-lalo na po papasok sa ating buhay. Let's embrace the grace of God, mga kasembreros. That's the only answer. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and then understanding sa bawat isa na meron po tayong self-conflict minsan. But God and Jesus Christ Himself is our ultimate comforter. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga source, and paalam po. I love